Alright mga kabayan. So, ayun guys, Iglesia ni Cristo. So, topic ng Iglesia ni Cristo ay plano daw lusubin. So, ayun guys, pakinggan po natin, panuorin po natin isang komentaryo ng isang retired general. So, panoorin natin mga kabayan. Makinig. Think this government will try to test the resolve of the members of the Iglesia ni Cristo by creating a scenario that will give them the semblance of legality to enter the Iglesia ni Cristo central headquarters. Okay. Saan ang central headquarters ng Iglesia? Doon po sa Quezon City. Yung malaking simbahan doon, yung napakagandang simbahan. Palagi ko yung nadadaanan, 1980s. Yung, di ba, may New Era College, din nandoon na rin yung malaking cathedral ba yan o ano. Yan ang central headquarters. So, ano itong sinasabi ni Brother Jesus Busi Duque na semblance, legality na pasukin ng administrasyon. Ito, opinion lang ito ni Jesus Duque. It might happen or it might not happen. So ako, nagko-komento lang ako. Kasi maalala ko yung KOJC compound, 2024 ba yun, nung pinasok ito ni General Torre with thousands of policemen. Chicken McDo, napakalaki, Napaka-crispy, napaka-juicy, napakasulit at 99. Pogi, di ba? Sa pagiging teacher. 7 years na ako dito sa Vietnam. More years to come. Kasi mag-iipon pa ako para sa future na anak ko. So naalala ko lang na Hinahanap nila si Pastor Apollo Kibuloy na by that time may arrest warrant na siya, nagtatago. So dahil may isang nagtatagong Apollo Kibuloy, yan na, nagkaroon ng legal ground ang Marcos Jr. administration. Pinasok ngayon. Nagkaroon ng seeds. Di ba matagal-tagal yun? Ilang weeks ba yun? Na naghukay pa sila sa loob na hinahanap ang heartbeat. So in the end, dahil sa tagal ng naawa si Pastor Kibuloy sa KOJC as a whole, bumaba siya, nag-surrender. By that time, si Pastor Kibuloy nagtatago, nasa bundok. So ngayon, nakakulong na si Pastor Kibuloy. So, ito, ang naintindihan ko lang sa post ni Jesus Busi Duque is, nagsalita na si Senator Marcoleta sa kanilang programa sa Ganang Mamamayan, Net 25, na nabalitaan niya na papalabas na o malapit nang iserve ang kanyang warrant of arrest. So pag nandyan na yung warrant of arrest, option yan. Magtago, katulad si Senator Bato, option. Pwedeng voluntary surrender or magtago. Nagtago si Senator Bato. Si General Bantag, option. Surrender o hindi? Hindi. Kaya nagtatago. Sino pa? General Domingo, yung PNP general na tumi, isang matino, hepe ng drug enforcement group ng PNP. Inakusahan na sangkot siya sa anomalya sa pulburon. Ayun, hindi siya nag-surrender, nagtago. Atong Ang, ayun, nagtatago rin. So, options ang mga ito. Yung kaibigan ko, nung nalaman niya na may warrant of arrest siya, may mga nag-advise na magtago siya. But ultimately, sabi ng kaibigan ko, harapin ko yan. Hinarap niya. Nagpiyansa, lumaban sa korte, nanalo. Na-dismiss yung kaso. Si General Romeo B. Pukis, nagbakasyon siya, Thailand ata. Then dumating siya after vacation, hinarap niya yung kaso. Inaresto siya,
Kaya lang nakapagpiyansa, ngayon lumalaban siya sa korte. Oh. Ito ngayon kay Senator Marcoleta, ang isang opsyon is pwede siyang lumaban. Yes. Kailang nagsalita na siya, I will surrender peacefully. Oh. Kasi kung lalaban siya o magtatago sa central headquarters ng iglesia, yun na yun. Yung opinion ni Jesus Busi sa nakikita ko, pag mag-decide si Senator Marcoleta na hindi siya mag-surrender at magtago sa INC headquarters o signman, o doon, may legal grounds na ang administrasyong ito para pasukin ang mga INC churches. Di ba ganun yun? But wise move ng iglesia ni Senator Marcoleta, I believe, pinag-uusapan na ito ng INC leadership. Ito, opinion ko lang ito na ang advice ng kapatiran, ng leadership, sige lang, mag-surrender ka. So dito mo makikita yung laki ng tiwala ng INC sa Panginoon. Bahalang makulong ka. Basta ang Diyos, ang Panginoong Hesus is kasama mo sa kulungan. Ganon. Kaya lalo akong bumibilib sa INC ngayon. So tingnan natin what will happen. Lalabas ba yung warrant? Ang tingin ko, yes, lalabas. At kung lalabas yan, at anong mangyari, ito na. Kaabang-abang. Nakakatuwa ang mga comments dito. Sabi ni Jingo Ibards, I am a Catholic, but we should protect our brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo. I am with them, sabi. Sabi ni Kajon Talay, kaming mga INC ay Pilipino rin, nagbabayad ng tax, nagdaramdam, nasasaktan. Eugene Dawis, I am not a member of INC, but I share the same sentiments as with them. I will fight hand in hand with them. Ito, pag tuluyan ng lumabas ang arrest warrant laban kay Senator Marcoleta at magtagumpay ang administrasyon pagpakulong, to me, that's a political suicide. Kasi makakalaban nila buong iglesia. How many botante ng iglesia? Correct me if I'm wrong. Pinakamababa 3 million hanggang 5 million. Kasi worldwide na. At ang magagalit sa administrasyong ito, hindi lang iglesia. Catholics, evangelicals, born again, pati kapatid nating mga Muslim. I tell you, magsisimpatya dito sa kapatiran nating iglesia ni Cristo. So, ipagdasal po natin ang INC, si Senator Marcoleta, na bigyan siya ng tapang. Hindi siya tutulad nung isa, yung 13th di Judas na kumabilang bakod. Mabuhay po kayo, Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel. So, ayun guys, grabe. May plano talagang lusubin yung Central Pempella. Sana, hindi. So, ayun guys, thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe our YouTube channel, MYN TV. And God bless everyone.